Pagsiklab, Pilipinas versus China. Sinasabing ang digmaan ay hindi nagsisimula sa isang malakas na putok, kundi sa isang nakabibinging katahimikan. Isipin mo ito, isang madaling araw, biglang nawala ng signal ang iyong cellphone. Walang Facebook, walang TikTok, walang balita. Sa labas, maririnig mo ang sirena ng mga sasakyang pandigma na lumilipad patungong Hilaga. Ito ang senaryong ayaw nating isipin, pero kailangang paghandaan. Ano nga ba ang mangyayari sa Pilipinas kung ang tensyon sa West Philippine Sea ay maging isang ganap na giyera? Sa unang 24 na oras, mararamdaman mo ang digmaan hindi sa bala, kundi sa iyong bulsa. Dahil sa blockade o pagharang sa mga barko, ang supply ng langis at pagkain ay mapuputol. Ang bigas na kinakain mo, ang krudong nagpapatakbo sa mga jeep, lahat yan ay hihinto. Ang ating mga syudad ay magiging madilim. Asahan ng malawakang cyber attack. Ang kuryente, tubig, at banking system ay magiging target para magdulot ng panik. Sa puntong ito, ang Pilipinas ay hindi lang lalaban sa dagat. Lalaban tayo sa loob ng ating sariling mga tahanan. Laban sa gutom at takot. Ngunit hindi tayo nag-iisa. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, ang langit ng Pilipinas ay mapupuno ng mga eroplano ng ating mga alyansa. Ang Estados Unidos, Japan, at Australia. Ang ating bansa ay magiging sentro ng isang pandaigdigang tunggalian. Sa isang maliit na baryo sa Zambales, nakatayo si Mang Lito sa dalampasigan. Hindi na lambat ang hawak niya, kundi ang kamay ng kanyang apo. Nakatingin sila sa abot tanaw kung saan ang mga barkong dati ay maliliit na tuldok lang, ngayon ay naglalabas na ng apoy. Sa Maynila naman, ang anak niyang si Sara ay nakapila sa isang evacuation center. Wala siyang balita sa kanyang ama. Ang tanging bitbit niya ay isang maliit na bag at ang bandila ng Pilipinas na kinuha niya sa kalsada. Sabi ni Sara sa sarili, hindi bali nang mawala ang lahat, wag lang ang ating dangal. Dahil sa huli, ang giyera ay hindi lang tungkol sa teritoryo. Ito ay tungkol sa bawat pamilyang Pilipino na kailangang magsakripisyo para sa kalayaang tinatamasa natin ngayon. Ang tanong na naiiwan, handa ba tayo? Hindi lang bilang isang militar, kundi bilang isang bansa. Ang ating pagkakaisa ang magiging pinakamalakas nating depensa. Ano sa tingin mo ang dapat gawin ng bansa para maiwasan ang ganitong senaryo? I-comment ang iyong saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang malalim na pagsusuri tungkol sa ating bayan. Hanggang sa muli.